sa kaganapang yaon. Maaring magtanong, ano ang naging mabuti ron? Di naman pala siya gumaling. Namatay din pala siya sa sakit niyang cancer. Hindi naman pala siya napagaling ni Apo Kunching. Ano ang nakamtan niyang mabuti roon? Wala po sa pisikal na katauhan, na karamdaman. Wala po siyang nakamtan. Subalit higit pa sa karamdaman ng katawan ang nakamtan niyang tuwiran. Sapagkat kung siya po ay inopera, muli, naoperahan na po siya nauna at naulit pang muli. Tama po na wala siyang bukol, na makikita nyo na siya hindi bukol-bukol. Subalit, tuwirang ituturan sa inyo, uka-uka naman siya. Sapagkat, kung inopera muli siya, maaring tanggalin itong pisngi niya ito. At kung ooperahin na muli, maaring palalim ng palalim. Mayroon pa po kayang maganda rin siyang itsura. Di po ba't wala na rin? Maliwanag po ang katotohanan kung tao lamang ay nagninilay. Ano nga po ba ang kalooban ng Ama? Ano ang kanyang kagustuhan? Mayroon po bang mabuti na nagaganap looban ng tao? At mayroon po bang mabuti na magaganap sa kalooban ng Diyos? Sa kalooban po ng tao, maaring sa ngayon mabuti ka, mamaya maaring magbago ka. Subalit ang kalooban ng Ama'y walang bago. Bawat segundo, isa lamang ang isip niya. Ang kabutihat kabanalan, hindi pa bago-bagong tulad ng tao. Kaya ano po ang mabuting naganap sa kanya? Ang siya ay nakadama sa Espiritu ng Ama. Ang siya'y nagtibay sa kalooban niya. Ang siya'y nanahan sa kapangyarihan niya. Bagamat hindi niya natanggap ang kagalingang pisikal. Mga mahal ko, ano po ba ang buhay? Ano ang gama? Pasubali ko sa inyo, mga minamahal ko. Ano nga baga ang gawain ito para sa inyo? Ano ang may dudulot ng isang katauhan? Anong may babahagi ng isang makalaman? Subalit pinatay ang laman at binuhay ang espiritu upang do'y may bahagi sa inyo, upang do'y may pakinabang ang tatanggap at uunawa. Subalit sa palagay niyo baga mga mahal ko, itong oras na ito, ganito karami kayo. Lahat baga kayo'y makikinabang na totoo? Sa palagay ninyo, kung ang naghahari sa inyong kaisipan ay ang laman ng kayo'y pumarito, mayroon baga kayong naunawaan? Kung ang naghahari sa damdamin ninyo ay ang damdamin ninyong katauhan, mayroon baga kayong madarama? Wala mga mahal ko. Maliban ang pandama mo'y baguhin. Nang dahil tinatanggap mo ang mabubuti at winawaksi mo ang di tama, sapagkat yaoy nakapapasok ang banal na di mo namamalayan na paghaharian ng iyong katauhan na wala kang kamalayan, at do'y natatanggap mo ang bagong buhay. At yan ang pawang katotohanan. Kapag magsusulat ka, ikaw ay manunulat. Ang sinusulat mo, halimbawa isa kang editorial, ano bagang sinusulat mo? Hindi bagat kung ano ang para sa sanlibutan? Subalit kapag ikaw ay espiritong banal, ano ang layon mo at tinutupad sa araw-araw?
Di bagat magkaiba sa panglupa at kalangitan? At siya pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't kung titigibin ng tao ang pagtitiwala sa Espiritu, anong bagay taong iniisip mo na di gagawin sa'yo? Anong bagay na layon mo na di makakamtan mo? Kung makabubuti sa iyong nakikita ng Ama, kung nababatid niyang ikabubuti mo, kung natatanto niyang ikasisiya mo, na di ikalilihis at ikaliligaw mo, at siya ng Ama, ang layon niya, ang pagbibigay ay may kabuluhan. Ang nasa niya, ang buhay mo'y maging makarapatan sa Kanya at di sa lupa lamang. At siya ng Ama, gumagalaw, kumikilos siya, hindi sa ganang katauhan, at hindi ninyo makikita na bumababa siya. Di rin ninyo masisilayan kung paano. Maliban ikaw tao, maghari espiritu, matatanto mo ang gawa ng Ama sa iyo. At yan ang layo ng Ama, mga minamahal ko. Ang magpakilalang lubos siya sa iyo, ang madama mong tuwiran siya, at tuntunin mo ang kagustuhan niya. Hindi ng kagustuhan mo, kundi ng kagustuhan niya. Hindi ng kalooban mo, kundi ng kalooban niya. Hindi ng gawa mo, kundi ang gawa niya. At yan ang Ama. Gumagawa siya, tumutupad siya, na walang tao na makasisilay, malaban may taong palaban, malaban, lalabanan mo sa puso't isip mo, subalit kailan mo malalabanan ng Ama? May panlaban ka ba? Malaban ang tao, palaban ang tao, subalit mahirap kalabanin ang hindi mo nakikita, di ba ga? At kailan may hindi mo malalabanan kung may takot ka, sapagkat batid mong hindi mo siya nakikita. Subalit, bakit nagagawa ng tao na hindi man niya nakikita ang Espiritu ay natututulan na lalabanan niya? Paanong nilalabanan ng tao ang Ama? Di ba gat? Yung pagkasutil niya? Mayroon siyang sariling katwiran, mayroon siyang sariling damdamin, mayroon siyang sariling ginagawa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sakit ng kalooban ay inyong nararamdaman bilang katauhan. Subalit ang paghihirap kong kayo ay tipunin sa isang dako, doon ay manahan. Sa piling ng aking espiritu, makapagharing ganap kayo, ay di nyo maramdaman kung di kayo makakilalang lubos sa akin. Yan ang maliwanag na tinutura ng Ama, mga minamahal ko. Kung minsan, kung kailan nakakita't lubos na nakakilala ang tao, tsaka pumasok ang tuksot, naligaw siya. Subalit, natatanto ba ng taong may katigasan ng kalooban sa pagnanasa ng damdamin at sariling kaisipan? Wala, mga mahal ko. Namamatay ang sariling kalooban ng Ama at ang nagahari kalooban ng tao. At ito ang layon niya, ang mabuhay sa tuwina ang kalooban niya sa inyo, at magnasa't maglayong maging mabuti kayo, makatupad sa kanyang kagustuhan, na pagdakila sa kanyang pangalan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? O kay hirap. Kailan nga po kaya maunawaan ng tao ang pagdaloy ng Espiritu, ang pagdatal ng Espiritu Santo sa katauhan ng tao, ang nakakadama at nakakakilala yaong may pandama ng tuwiran. Kaya't alam na nila kung